Bakit yung iba, no? Tuwan-tuwa silang ginagawang katatawanan yung mga Bisaya. Ginamit nila yung salitang Bisaya as a form of insult. Nakakatawa yun. Kagabi umalis kami ni Mrs. May binili lang kami sa labas. May mga grupo ng mga pakulkid na tambay na akala mo kung sino, nakatambay sila dun sa tindahan na pagbibilhan namin, may nauna sa amin Bisaya. Rinig na rinig ko eh. Pinagkikwentuhan nila yung bumibiling Bisaya. Pinagtatawanan nila. Ano sabi? Tang inatig mo manamit yun, Bisaya ang puta. Pati pananalita, ang pangit magtagalog. Sobrang jologs manamit. Baduy. Pinagtatawanan nila yung tao. So ako naman, lumapit ako, sabi ko, anong problema nyo? Inaano ba kayo? Nakakabwisit, di ba? Ano ba tingin nyo sa mga nasa Visayas? Mabababang klase ng Pilipino? Mabababang uri ng Pilipino? Ganun ba? Kasi kahit ako, mau-offend ako eh. Yung misis ko kasi may dugong Bisaya. Samar. Nakapag-stay na ako doon. Napakabait ng mga tao doon. Kakakain mo lang, hindi pa bumababa yung kinain mo, hahainan ka na kagad ng pagkain. Masaya na silang sasabihin mo masarap yung niluto nila. Kahit hindi mo pa nalalaman yung pangalan nila, basta tumambay ka doon sa tambayan nila, kakausapin ka nila. Makikipagkwentuhan sila sa'yo. Masarap sila kausap. Sa totoo lang. Samantalang dito, tayo, mga straight na Tagalog, yung iba sa atin, nakala natin, napakataas na natin. Tayo pa yung malakas man judge. Nakakala mo, napakagaling natin, napakaangat natin. Sa totoo lang, yung mga Bisaya, mas masarap kasama yung mga yan. Sobrang natural kausap, walang halong yabang. Pero bakit hanggang ngayon may mga tao pa rin na dinidiscriminate nila yung mga ganong lahi? Yung mga ganong klase ng Pilipino? Ano nakukuha nyo? Ano, mas angat kayo? Bida kayo? Baka nagkakalimutan tayo, napakaraming achievements ang nakuha ng mga Bisaya. Napakaraming naging kompetisyon sa buong mundo. Ang pamato ng Pilipinas sa mga kompetisyon na yon, puro Bisaya. Pacquiao. Yung ibang mga magagaling na artistang nagpapakilig sa inyo sa mga pinapanood nyo. 'Di ba? Huwag niyong minamaliit yung mga yan. Baka nga mas magaling pa sa inyo yan eh. Hindi yung pagka may negatibo kayong gustong sabihin dun sa isang tao, kung ganun siya manamit, kung parang jolog siya manamit, sasabihin nyo na kagad, ano ba yan, Bisayang manamit? Bisaya manalita. Tanggalin nyo yung ganun sa sistema nyo. Pare-parehas lang tayo dito. Hanggang sa yung iba, yung mga bata ngayon, nakala nila, normal na lang yun. Kaya yung iba, habang bata pa lang, may mga kalaro silang ganun, binubuli na nila. Dinidiscriminate na nila. Kasi akala ng mga batang yun, okay lang eh. Hanggang sa kalalakihan na nila yun. Pustahan tayo. Na sa buhay mo, merong isang Bisaya dyan na hindi naging kupal sa buhay mo. Naging kaibigan mo. Naging mabuti sa'yo. Kaya kung may magsasabi niyan, di, totoo naman eh. Corny naman talaga pagka Bisaya eh. Ang baduy naman talaga eh. Tangina nyo, hindi kayo bida. Pustahan tayo sa Englishan, mas maganda pa accent niyan sa'yo. Ano? Oo, yung iba medyo baluktot mag-Tagalog, pero try nyo mag-Englishan kayo. Tignan natin kung sinong mas magaling mag-pronounce ng mga English sa inyo. Nagets nyo? Huwag niyong gamitin yung salitang Bisaya as a form of insult. Hindi yun nakakatuwa. Lalong-lalo na kung wala namang ginagawa sa inyo, tapos pag-uusapan nyo, minsan tititigan nyo ng masama, na minamata nyo mula ulo hanggang paa, tapos pagka nakita nyo Bisaya, parang wala na kay Ekis yan. Baduy yan. Huwag ganun. Hindi ikinaangat ng pagkatao nyo yun. Respetuhin natin kahit ano pang lahi yan. Bisaya man yan, Batanggenyo man yan, Ilocano man yan. Respetuhin natin. Kasi ang tao, yung pagkatao niyan, wala yan sa kung saan siya pinanganak. Hindi porkit doon siya tumubo ay mababang klase na siya ng Pilipino. Mababang klase na siya ng tao. Minsan nga yan pa yung tutulong sa'yo. Nakinupal ka ng mga kapwa mo pero sila nandyan para sa'yo. Napakarami kong kaibigang Bisaya ni isa walang kumupal sa akin. Mas minsan pa nga mas nailalabas ko sa kanila lahat ng mga gusto kong sabihin. Minsan pa nga sila pa yung mas nalalapitan ko. Di kagaya nung iba dito napakayayabang kala mo kung sino. Sasabihin nung iba dyan, pag nagtatanggol mo pa, nandito ka sa Luzon. Hindi yung mga kabayan yung ipagtanggol mo. Kasi yung misis ko, Bisaya din. Grabe magmahal. Masungit, oo. Mataray, oo. Pero sobra-sobra ako magmahal. Sana makabalik ulit ako dun sa Bisaya. Grabe, napakaganda dun. Nagstay kami sa Samar, sobrang peaceful. Makakalimutan mo talaga lahat ng problema mo dito. Kaya yung mga Bisaya dyan, love na love ko kayo, alam niyo yan. Kaya yung mga dinidiscriminate kayo, pabayaan nyo sila magputang. Nalala. Sobrang taas ng respeto ko sa inyo. Yun lang po and peace out.